yung older generations, especially in the Philippines, ang tinuro is that yung pinaka-investment mo na is yung anak mo. Kasi pag-aaralin mo yung anak mo, magtatrabaho siya, para pagtanda mo, siya naman yung mag-aalaga sa'yo. Tapos cycle yun. Yung nang next naman, yung anak mo, yung anak niya naman. So, ngayon, tayo dapat yung parang generation na are trying to break that cycle na hindi mo investment yung anak mo. Yung anak mo, hindi siya responsible for anything. But I mean, he or she could like help. Don't let social media dictate the pace of your life, especially influence your spending and your saving. So, ang topic natin ngayon ay paano maging Gen Z millionaire? Paano nga ba? We're back. Welcome guys to Triggered! Okay. Yes. Love the energy. Oo, so kung naalala nyo pa, diba, isa sa mga sinabi ko nung pinaka-first na episode, what makes you happy, diba ang sabi ko, money. Yes. So eto na nga, pinagbigyan na tayo ng ATM na pag-usapan ang pera. So ang topic natin ngayon ay paano maging Gen Z millionaire? Wow. Paano nga ba? In Curious this day din and ako. age. Correct. Ang hirap nun, Paano nga ba? Paano nga ba? Hirap nga. Pero so, syempre, ngayon may kasama tayong expert. Yo! Ngayon, kasama natin Yes. si Sir Astro Del Castillo. Yes, hi, Sir Astro. Hi, hello. Thank you for inviting me. Yes, how are you? Good. Wow. Guys, sa mga hindi Actually, nakakaalam, si Mr. Astro ay financial investment analyst. Yeah. So talagang nagtuturo siya to different schools as well. So it's safe to say na we can trust him. Yeah. With his, he's an expert. Yes. Kailangan namin ng pera. Bale, ganito po yung deal natin. Pagkalabas namin ng bahay na to, millionaire na kami. Charot. Okay. Dahil sa mga teachings mo. Ayan. Okay. So here's the first question for everybody, you guys. Ano nga ba yung, speaking of money, ano nga ba yung tinuro ng parents nyo sa paghahawak ng pera? Kasi 'di ba, dyan naman talaga nagsisimula sa parents natin, 'di ba? When we were kids, ganon. So, ano nga ba? Thea. Ako mauna? Oo. I'm very fortunate enough that my parents are, I think, smart about money. My mom's a financial educator as well. So, naturuan kami with steps to building a financial foundation. We have healthcare, walang debt, tas may emergency funds, stuff like that, investment. So, ayun. And yung laging sinasabi din ng mom ko kasi is that yung older generations, especially in the Philippines, ang tinuro is that yung pinaka-investment mo na is yung anak mo. Kasi pag-aaralin mo yung anak mo, magtatrabaho siya, para pagtanda mo, siya naman yung mag-aalaga sa'yo. Tapos cycle yun. Yung nang next naman, yung anak mo, yung anak niya naman. So, ngayon, tayo dapat yung parang generation na are trying to break that cycle na hindi mo investment yung anak mo. Oo. Yeah. Yung anak mo, hindi siya responsible for anything. But I mean, he or she could like help, pero shouldn't be, Na dapat accountable nagpe-prepare ka for your retirement. Ikaw mismo, sa sarili mo. Hindi yung iniisip mo na, kasi may anak naman ako na mag-spend for me pagtanda ko. Yun. How about you, Vince? Ako, siguro sa natutunan ko na kung paano maghawak ng pera is binibigay ko sa mom ko. Yun yung natutunan ko kasi siya yung parang financial advisor ko . Yes. Kaya love na love ko Shout si out, mama tita! Woo! So siya yung tumutulong sa akin kung paano mag-budget, ganyan. Lalo na ngayon may business ako. So siya din yung parang My business siya? isa din yung sa parang kumbaga sinusundan ko kung paano mag-budget na para dito, para dyan. Parang go with the flow lang ako. Kaya nga sobrang excited din ako na makilala si Mr. Astro. Ikaw, Cheska. Ako naman, siguro yung pinaka-tinuro lang talaga ng mom ko sa akin, aside yung parang you have like mga insurance, ganyan, and all that, is to really live within your means.
siguro yun yung pinaka tumatak sa akin na parang wag kang gastadora na hindi mo naman kaya. So kung ano lang yung kaya mo, yun lang yun. And really try to save up for investment. Yun lang yung naalala ko sa kanya. Kasi before nagbe-business din siya, ganyan and stuff like that. So yun. How about you, Sean? Ako, medyo di ako masyado tinutulungan ng parents with money, I guess. Oh, that's a different perspective. Parang, di sila controlling with my money, I guess. In a way. Parang di na sila sinasabihan saan ko ilalagay, ganun. May emphasis lang sila all the time na parang, basta dapat alam mo lang kung saan mo nilalagay yung pera mo. Alamin mo muna. Kunyari, kahit bibili ako ng sapatos, alamin ko muna kung worth it ba talaga yung sapatos na yun. Na para biling ko. Ngayon, kunyari, kahit may opportunity, sabi niya, wag ka basta-basta lang papasok. Yun lang yung sinasabi nila sa akin. So, I guess, yun na yung pinaka-importanteng lesson na binigay nila sa akin when it comes to money. You know what's funny, Sean? Because when you said, wag kang basta-basta pumasok sa mga opportunities. So, eto nga. Ito baka pwede natin tanong si Mr. Asher kung ano yung tinuro sa kanyang magulang niya. Kung paano. Diba? Actually, that's really interesting. Diba? For someone Interesting nun. Kayo po, sir, ano naman po yung tinuro ng mga magulang ninyo growing up about finances? Yes. Well, talagang live simply lang during our time, no? Hindi pa ganun kasi ka-sophisticated ang pag-save, pag-i-invest nung panahon ng parents ko. Sige, obviously panahon ko, no? So, ang opportunities lang sa amin, alkansya, bangko. And then as we grew up, doon lang namin nakita na, maganda rin pala mag-invest sa iba. Time deposit, bonds, corporate bonds, sa financial markets. And I think you are medyo familiar. Somewhat. And then also, of course, ang parents ko kasi medyo nakafocus sila, education. So, tatlo lang kami magkakapatid. Nung binring up nila kami, alam na namin yung timeline namin. May goal na kami in life. Alright? Hanggang mag-retire kami. Yun ang tinuro sa amin. So, for example, until 20, dapat tapos ka na ng college. Or 21. 2 years after college, trabaho ka. And then, after nun, master's degree. So, that's another 2 years. Then, trabaho ka ulit. So, 26, 27, mag-PhD ka naman, doctorate. Kasi, mga academician rin ng parents ko. Okay. So gusto lang mag-PhD kami. Ako lang ang matigas ang ulo. Hanggang masters lang ako. So Papares tayo. Hanggang masters lang ako. Talaga? Joke lang. So from there on, because of yung mga learning sa parents ko and schools, I learned how to invest. Economista kasi ako. Economics kasi talaga ang background ko. Wow. And Sobrang then, talino ni sir. Sir. I'm a wide reader. So nakita ko yung mga stocks sa stock market, ganyan, mga bonds. Sabi ko, maganda to Nakadoble ng pera na nakaupo ka lang, pinag-aaralan mo yung ekonomiya. So nag-enjoy ako. So nag-invest ako, college pa lang ako. And then, dyan ako napunta sa financial capital markets. So fortunate pa din po pala talaga kayo kasi even though they had, yun nga po sinabi nyo, hindi ganun ka-sophisticated yung knowledge about finances before. Yung parents nyo, somewhat aware pa rin sila. Like, binigyan nila kayo talaga ng structure na with how to save and stuff like that. Kailan maganda mag-asawa na age. Kasi Planado yung buhay nila, sir. Pero, like, just pero for me, it's very useful, no? Lalo na sa kapanahunan nyo, Gen Z. Kailangan may goal in life tayo. Hindi lang sa finance. And also sa buhay natin. Dapat meron tayong 100-year goal. Diba? Up to when bang lifespan sa inyo? No? Sa amin, 80. 80 to 90 ang lifespan namin. So half of my age, what's half of 80? It's 40, di ba? 90, it's 45. So, isipin mo yung pag 45 ka na, wala ka pa nagagawa. Medyo... Diba? It's a red flag. If you fail to plan, you plan to fail. Yes. Maganda raw age to get married pero don't force it. Mga 25 to 30 para you get to enjoy your children and your apo. So it's part of investing. Damay na rin sa investing sa financial budgeting. So that's what I learned. Kaya I admire all of you na
you're being guided properly by your parents. Who are your heroes? Di ba? Tama. Kasi you need to have heroes especially nowadays. You need to be inspired how to grow personally and how to grow your money and be more responsible. Sir, question ko lang, since na-mention nyo na rin, like, kanina, like, yung tinuro sa inyo ng parents nyo, so, like, your understanding of money progressed throughout your life. So, ano po ba yung pinakamalaking difference with yung how money is being used dati as to now, nowadays? Kasi na-witness nyo na rin yung progression nun. Dati, ang basics lang in life is what? Help me. Food. What Yeah. else? Shelter. Shelter. Very good. What's next? Transpo, health, di ba? And yung mga education. education. 5 lang. Pero ngayon, sa panahon nyo, anong nadagdag? Wi-Fi. Ang galing mo! Wi-Fi, oo. Communication. Noon, wala kami noon. Phone bill. So, mga load. Yes, and swerte namin. gadgets. Alam niyo ba yung telephone dati, yung rotary? Ayun. Medyo swerte ako. Kasi nga, official ang dad ko sa academic. So, medyo mabilis yung telephone namin noon. May party line pa kami. Ngayon, it's different, no? So, ang buhay noon, napakasimple. Wala ka masyadong gagastos yan. Gutom ka, pumunta ka lang sa kapitbahay mo or doon sa susunod na bahay. Pwede, ay, kamusta po? Busy tayo mo lang, pakakainin ka. Kasi ganun tayo. Ngayon, hindi. Hanggang diba? ngayon, ganun pa rin. Ganun pa rin. Dito sa bahay na to. Dito sa bahay na to. Ayun. So, ngayon, hindi. It's totally different Nadagdagan na yung basics in life. Yeah. Basic things in life. And not only that, it's much more expensive. Yeah. Naglalaro lang So kami true. noon is baseball, football, patintero. May mga ka-age pala ako dito. So, nagpapatintero pa ako noon. Siyempre, para makakuha rin ng magagandang partners, di ba? Crushes. So, ayun, sipa. Yun. So, very simple. Pero ngayon, kaya kailangan kayo, especially the young generation, ang daming opportunities and temptations. You need you should learn how to spend and save. Yun nga po, Sir Astro, parang sa generation namin yun, parang hindi, sobrang layo na ng wants and needs sa kanila and sa wants and needs natin. Ngayon, Yeah. oo. Oo. Diba? Correct. Totoo. Ganda. Very Ngayon din kasi, sobrang accessible ng wants natin. Oo. Di ba? No, and also, kasi because of social media, you keep seeing other people's lifestyle. So you have the more chance to compare na, gusto ko din gawin yun, gusto ko din Correct. bilhin yan, Or ito yung nainggit image ako na sa this is what ganyan. life should be. Yeah. Which is wala noon dati. Oo. Kumbaga kung ano Noon lang. na, dati pa. With all due respect po. Madami naman kami. Grabe. Madami lang kami. Oh. So tama yun, no? Yung sinabi nyo kanina. Yung generation nyo ngayon is actually mas maganda. Ang daming opportunities, di ba? Because of social media, because of digitalization. Yung sinasabi nyo lang, isang mga pitfalls lang is the FOMO, which is you're familiar, di ba? Yung lingo nyo yan Fear of missing out. In life, love life or investments, dapat hindi kayo emotional. Hindi kayo dapat magpapadala dapat sa social media. Tama. You should still Quotable be hungry quotes. for knowledge. Read, write, listen. Don't be too focused on social media. Social media, imagine sa 24 hours, ilang oras kayo gising? I'm curious sa mga Gen Z. 16. Seryoso. Okay, 16 hours. Out of that 16 hours, which is your study time? But I have to ask you something, Sir Astro. Because like in our field kasi, like in our industry, it's really hard to avoid social media simply because we have postings, we also have to make bantay sa mga current trends because Yeah. that's what's gonna help us, diba, with our career. So what can you say about that po? As Yes. artista. Again, balik tayo dun sa sinabi ko sa inyo, yung ginawa na timeline ng parents ko. Nung bata ako, ako yung black sheep sa amin. So sabi ko, ano ba yan? Kailangan palang sundin yan. Every summer, instead na football, inom, kailangan ko magpiano, mag-aral ng typing, driving. Ayun. So, going back to your question,
tawag dito, ayun, nakalimutan ko yung question. Paano pag kailangan mo talaga mag-social Social media, sir? Social Wala ka media. wala kang choice. Time management. No, kaya nga, tanong ko sa inyo, dun sa 16 hours nyo, ilan ang, I understand what's your industry, but siguro 1 hour is enough to find out what's happening, no? And then, that's true. you have to maximize. So, dun sa 16 hours nyo, you have to qualify and quantify. Ilang hours ba kayo ang kailangan mag-social media? Ilang hours ba? Will it really help? Or nagiging marites lang kayo or nagiging chismos or something? Think about that productivity. Remember, if your clan or your family is family's life is around 80 or 90 years, kung 20 kayo ngayon, you're almost 1/4 of your age. So by 25, you should already have a goal, not only in your life, ganyan lang ako passionate, in your life and also in finance. Di ba? So tama yun. But again, we should manage our time. Again, 16 hours. Let's break it down. Ilan ang i-allocate mo for yourself? Quality time. For social media. For your career. But most importantly, for your parents. For your loved ones. Di ba? For your boyfriend, your girlfriend. Doon sa 16 hours, can you manage it? Di ba? So, ganun yan ang pag-save, pag-i-invest. It will take time. Huwag niyo madaliin. Di ba? Huwag niyo madaliin ang pag-aasawa, pag-relationship. Alam mo, panahon ko, love letter pa kami, ha? Love letter kami. Minimail pa yon or babato mo doon sa bahay na hindi makikita ng magulang. Di ba? Kayo ngayon, text lang, social media. It's different no? But we have to adapt also. Ako, I'm adapting. We love hearing you po. No, We love it was really hearing- great advice Yeah. na time management is such a big thing talaga for us. Yeah. Kasi anything you want to do, it's accessible lang. Like, And kunyari gusto ko mag-enjoy ngayon. Labas ko to. Gusto ko kausapin yung friends ko. Labas ko to. Very simple lang. Para ang dali lang makuha ng kung anong gusto mo nowadays. Oo. And siguro, sir, I have a question sa'yo. I just want to reel it back lang na ngayon, sobrang mahal na rin talaga ngayon. Kasi may mom and I had a conversation once na parang sabi namin na hindi ko alam kung ang generation nyo kaya pang maging homeowner sa presyo ng lupa ngayon. Parang sabi niya sa akin. So naisip ko lang na sobrang tataas na ng presyo. So mas malaki din yung kailangan kong i-save. Oh. So, ano po ba yung magandang starting point for us na mga Gen Z to where to put our money? Kasi marami ding ways to get money now eh. Pwede ka mag-ads lang sa TikTok, i-get money. So, saan namin pwedeng ilagay to start lang? Yeah. Basics of Okay. saving. Yeah, just the Before basics. I answer your question, ito muna yung pinaka-basic. Gen Z ka, millennial ka, Gen X ka, Gen Y, Gen Z. Pare-pareho lang actually. Ang first step talaga is start young, di ba? Start young on how to on financial planning. Start now. Start now. Now. No, start yesterday. So again, go back to learning, study. Ano bang gusto nyo? Okay, so you're into the entertainment industry, but you also have your goal, your ambition before you became famous actors and actresses. Ano yun? Ano yun? Gusto mo bang doktor, piloto? Go for it. Ako din, gusto ko din Go for it. Naging- Nobody should dictate. Even your parents, but your parents should guide you. Yun lang. Di ba? Dapat ganun. Focus ka pa rin doon. So sabihin natin, gusto nyo can you share? Ano ba, before being an actress? What? A diplomat. Oh, go for it. Di ba? Ambassador, di ba? Oh. Ako dati, Ako na naging host, sorry. ako dati, nung college ako, gusto ko dati maging piloto. Dati nung college ako. See? Tapos nung nung nag-pandemic na, yun yan, nakapag-audition ako sa GMA. And then, Ano na siya? naging artista na ako. Tapos ngayon, parang, since na-mention mo nga kanina, yun nga, parang naalala ko tuloy yung business ko, which is yung Nashville. Yan po. I'm Kay also into Sandwich. food business. Yes po. Yan nga sa labas, May picture Yan ng po apat yung na parang sandwich. yun po yung parang naging... So piloto, then chef, or both?
Hindi po. Parang nakalimutan ko na po yung pagpiloto. Parang nag-go with the flow na lang ako sa kung anong nangyayari sa Tama yun. buhay You can ko. still adjust So, what you like. parang since, siguro last year, parang na-experience ko kasi na parang wala akong work. So, nag-isip ako na kailangan ko ng long-term goal. Correct. Which is kaya ako nag-ano sa business. Correct. Wala yun ang share ko. And you, before... Graduate po ako ng nursing. Oh. And then before, parang sumakto lang din yung Sparkle because I was really supposed to take the exam for med na. Because I really want to be an OB-GYN. So, nag-audition ako for Sparkle and then I got in and then I thought na this is a once in a lifetime opportunity and you never know naman, you know, you have to take the risk sometimes din, diba? Which I did, sabi ko, I can always go back to my education and of course, I mean, I graduated na pero like with med, ayun, so far, so good naman yung sa showbiz. I'm earning. And yeah, I guess we'll go back to that na lang. My fallback, at least my fallback. Yeah. And siguro I'm saving up lang talaga ngayon because I also would want to start my own business. Yun. So I think that's my goal because I'm not getting any younger then. So have to like have that. Ako naman po, nag-start ako sa showbiz, 19. So that at that time I was in school for engineering. So yun talaga dapat yung gusto ko. Galing pala sa math. Yes. Magaling sa math din si Sean. Pisay po yun, yan. Pisay. Pampisay ito. Yun yung commercial nila eh. Pero, ayun, tapos, biglang napasok ako sa showbiz. So, nangyari, medyo napabayaan ko na yung engineer. Medyo dito talaga ako nag-focus muna. Kasi sabi rin ng mom ko na, yun nga, paminsan lang dumadaan yung opportunity na to. It's like, strike while the iron is hot. Sabi niya, tas tayo nating balikan yun after. So now, more of nag-focus po ako ngayon. Kasi, ngayon lang ako nag-start mag-earn ng money. This is my first experience na nakakuha ako ng pera. So, nangyayari, iniipon ko, ganun. Di ko alam saan ko ilagay. Ngayon, I'm looking into, like, investing. Yan na sasagutin ko mamaya. I'm looking into investing lang po na, kasi wala pang experience eh. So, that's something I want to gain at the same time. So, right now, naghahanap lang ako ng kung saan ko pa pwedeng palaguin pa yung pera ko. Yeah. Yes, very good, very good. Actually, nakakatuwa, no? Before you became actors and actresses, you have already a goal in mind for your life. Tuloyin nyo lang, no? Lalo na ngayon, it's a different environment for all of you, for all of us. Alam nyo ba hinaharap nyo moving forward kayong mga Gen Z? What? Dalawa lang ang risk nyo. Ito lagi yung sinasabi ko sa investment community. Climate change. It affects everything. Health, food. Kaya nagtataasan ng presyo eh. Diba? Yung risk, yung nalulunod, bigla na lang nasisira yung bahay. Yun ang haharapin nyo. Mahirap na i-reverse yan. You should be ready. Part yan ng planning and financial planning. No? Second, geopolitics. It's all around. We're technically at war with this country, di ba? We're technically at war. You should be prepared. It should be part of your planning sa career nyo and also sa finances nyo. What if pinasabog na agad yung certain kampo ngayon? Saan kayo? Anong fallback nyo? Tama. Di ba? Do you think the audience will still be So, yan. Part yan ng planning nyo. Yung fallback na sinasabi nyo, pursues it still, di ba? Siya, it's a different matter kasi ayaw niya na magpiloto. Kasi mukhang mag-aasawa na siya. Ayaw na niya na ng stewardess na magaganda. No? So, nag-scale back siya. Hindi naman scale back, meaning nakita siya ng ibang opportunities. Tuloy pa rin. For the next few years, I'm also a member of the World Economic Forum as an economist. Moving forward, ang in-demand talaga is medical. The world is aging. We need nurses. Wow. Sana, Dahil pang bagong mga sakit tuloy mo yun. pa rin. Pwede ka naman maging artista pa rin and yet doktor ka rin and nurse. Di ba? Who are the... sa taping? Ikaw yung medic? Yes, who are... Gusto ko naman talaga, ilang beses na ako nag-attend, because I graduated last 2022 pa. Wow.
the thing is, every time I try to get back to it, nagkaka-project kasi ako. So, hindi talaga, like, as in, nauudot. And then I keep praying lang talaga kay God. naman, nagkaka-project ka. Oh, Gen Z, listen. Ha? Ang sabi lagi ng magulang ko, and also ng aking instructor na sargento sa Scout Ranger noon sa Army, ang sabi niya, excuses are for the weak. Di ba? Kailangan talaga doon sa goal mo nakafocus ka. Okay, naiintindihan kita, madaming projects kasi sayang, kita rin yan. Pangpunta rin yan sa Europe for 2 months. Di ba? Pero focus ka pa rin. Pwede ka naman. Look at, doon na nga ako papunta sa kanina. Sinong magiging inspiration nyo sa industry nyo? Sa mga artista outside? Ang dami na artista and yet they pursued their careers or their goals in life. And yet, artista pa rin sila. Sino yun? Isa doon, yung crush ko. Naku, malalaman niya. Si Emma Watson. Di ba? Nag-bachelor's degree na siya. Nag-master's degree pa siya. Natalie Portman, ganun din. Exactly. So, kaya nyo yan. Siguro, Kaya rin ng audience natin yan. Siguro hindi siya like excuse, pero Ay, no, sorry. Ay, sorry. I'm sorry if I offended. ay, hindi. Sorry. Siguro, hindi kasi like at some point I also felt that way with myself. Like, am I making excuses or for myself not to pursue it or whatsoever? Pero ako kasi very like medyo gusto ko organized kasi yung life ko. Ganun ako. It's to a point that I get super stressed out and anxious about it. So, my friends keep telling me din na parang, you know what? Sa sobrang anxious mo about your future, about this and about that, can you just calm down a little bit? Chill ka in the present moment, because if you look back in the past, it's already done. If you look back in the future, if you look forward to the future, you're just being delusional because it's not yet happening. So why not just focus on the present? Sabi pa niya, total darating din naman talaga with God's will. Kung para sa'yo na talaga yan. So parang, wala, doon ko lang din naramdaman na parang, okay, sometimes you need to like step back ng 2 beses so that you could see the bigger picture and then step forward. Correct. After that. Kasi kung sugod ka ng sugod in life, you might just make the wrong decisions. You might just, I don't know, you're just gonna rush into things. Pag like sugod ka ng so. Maganda yung sinabi niya. Yan yung part ng financial planning, investments. Risk. Hanggang saan ba yung risk that you are willing to take? Dahil may goal in life ka, nag-step back siya. Sabi ng friend niya, di ba? Para mas makita niya yung bigger picture. So, tama yun. Pero again, dapat laging na andun sa master's bedroom nyo, yung goal nyo sa buhay. Yes. Kung nagbago na, hindi na OB-GYN, surgery na, or gusto mo na talaga mag-business, why not? As long as andun yung goal nyo in life. Yes. But when you change it, it should be 2 steps, 5 steps better. Correct. Sana. That's what we want. No? Yes, Sana talaga. yes. Yun naman talaga. Sir Astro, meron kasi kaming mga trending na nakita na ipon challenge. Yeah, challenge Yes. trends. Tapos, tulad ng yung straw challenge, Alcanza challenge. So, parang, nakakatulong ba talaga to? Sa panahon namin ngayon? Like, malaking matutulong ba to para sa amin if ginawa namin? Parang yun lang yung gusto namin malaman. Yes, para sa inyo, sa ating mga viewers, makakatulong yan. First step is usually the hardest step. If it will make you jump over to the next step, better. Pero mas maganda sana, yung tamang tamang tapak na, tamang direction na. Panahon namin, alkansya. Pero looking back, pwede naman pala ako mag-deposit agad sa bangko kasi baka kupitin pa lang kapatid Panimula ko. lang. Yes, Correct. panimula lang. Meron nga nangyari, yung parang sa kawayan niya nilagay and then inanay. Yes, Diba? yes, So lahat yes, ng inipon yes. niya is just gone out of the Akin, window. nasa ang pouch. Pagbukas ko yun, punit din yung 1,000. Diba? So, sir, so kung yung mga ganito pong ipon challenges na trending sa social media, if it's a good step but it's not the best step, ano po yung masasabi ninyo na
na pinaka mga best step na unang iti-take if you plan on really saving na and investing for this generation? So again, po? balikan natin, no? Start young, no? Best. Tapos, educate yourself. Kailangan talaga umattend kayo sa school or sa mga bangko. Ang dami naman libre dyan. And also sa YouTube. Ang dami. Pero yung mga legitimate, hindi yung mga house-show. And don't get emotional about it. So, yung iba kasi is siguro part na yan ng earning views, no? Kaya gusto nila ng mga ganyan challenge. Because of social media, yan yung result eh. Pero because of digitalization, ang dali na talaga mag-invest eh. And ang daming opportunities. So, balik tayo. First step, educate yourself. Oo, meron niya University of YouTube eh. Itawag namin ni Aki yung best friend ko. University of YouTube. Kasi ang dami mo nang matututunan sa YouTube pa lang. Tama. Correct. But, you should be also, ano ba tawag nyo? Choosy. Mindful. Kailangan, i-filter out nyo rin. Kasi baka bola lang, yan, no? So, again, the best talaga, punta kayo, ang pinaka-best friend nyo dapat, yung bankero nyo. Saan kayo bangko? Huwag niyo sabihin ko ng bangko. Doon sa bank nyo, you should know your account officer para alam niya kung anong opportunities mo doon. And then grow. Doon muna kayo sa basic deposits. Anong basic deposits? Ayan, Time may quiz deposit. tayo Part ng quiz to. Time deposit. Time deposit, terms. savings, Sorry. basic savings deposit na may ATM, di ba? So may counting interest yan. Pero yung interest doon, palakihin pa natin. Yung trabaho namin, pinapagod namin yung pera. Hindi pwedeng naka-stale lang siya. Sa bangko. Pag nakidnap ako, mamamatay ako eh. Kasi karamihan ng mga pera ko, nasa investment instruments. Hindi agad-agad ma-withdraw yung iba. Yung iba, ma-withdraw. So yung savings account ko, halos walang laman. Kasi alam ko kailan yung need ko before I withdraw. So yung mga interest noon, lumalaki pa. Every year, every month. No? So, again, going back, so once na medyo alam mo na yung opportunities dahil nag-aaral ka na, pero hindi isang aral lang dapat tuloy-tuloy yan para hindi kayo maging biktima ng pyramiding scam. Diba? Minsan, yung kaibigan natin, classmate natin, uy, pasok ka dito kasi yung investment mo 1 million, 500,000 by 2 months from now. Ay, naku. Pwede ba naman? So, iba pang usapan yan. Uy. Dapat may alak na tayong kasama dyan. Mga na-scam dyan. Madami. Pero, huwag kayo malungkot kasi this is where you learn eh. Yes. Ako, ang dami ko ng pinagdaanan rin. Ang dami rin mga hindi pa nagbabayad sa akin ng utang. Ayan, ito ba yung camera? Pero sir, tawag dito, sa mga Gen Z money trend ngayon, if familiar kayo, which is soft saving, cloud budgeting, and doom spending. Yeah. Para sa'yo, ano yung pinaka-okay, yung soft saving or loud budgeting? Ito. So soft saving focuses on embracing the present with less weight on budgeting and less stressed on investing. Inspired by the FIRE movement, which stands for Financial Independence, Retire Early. Loud budgeting naman. Loud budgeting is a financial strategy that puts your money aspirations front and center for friends and family to see. Loud budgeting involves clearly vocalizing why you might choose not to spend money, even if you have it. This level of accountability can help you stick to a budget without feeling guilty or experiencing FOMO. Wait lang, before anything else, what do you guys think? Nasan kayo dyan? How about you, Thea? Sean? Di ko masabi kung asan ako dyan. Di naman siguro na yan lang yung ways of saving natin ngayon. It's just a trend na siguro maraming gaya natin na ganyan yung ginagawa. Pero siguro more in line right now with siguro soft saving. Parang naghahanap pa ako ng I don't really know. Pero naghahanap pa ako ng kung saan ko ilalagay yung pera ko. Okay. Kumbaga. But I don't think these are ways of saving naman eh. These are not types of, ways to save. This is just, a trend. Kasi ako, I think nasa loud budgeting ako eh. Kasi mahilig ako sa, halimbawa, di ba, I told you, for example, sinabihan ko si Sean po na, bawal na ako bumili ng damit ha.
Like, every time na parang feeling ko gusto ko bumili ng damit, sabihan mo ko, hindi ka pwede bumili ng damit. So parang it keeps me accountable. Na I already said na I'm saving up for this, so I can't spend on this. So kapag nakita mo ako na I want to buy this thing that I shouldn't buy, masasabihan mo ko. So that I keep track of, parang I stay in line with my goal, with my money goal. Pero, biglang ano no? Pero But it's feeling nice, ko naman, parang depende yan sa situation ng buhay mo eh. Kasi ako, nakaka-relate ako sa soft saving, pati loud budgeting eh. Kasi parang, dati nung college ako, nung nagko-commercial pa lang ako, nagso-soft saving lang ako nun. Pero nung ngayon nang tumanda na ako, nagla-loud budgeting na ako. Yeah. Well, I think ako din naman. Diba? Same. Diba? Nasa soft saving era pa pala ako. Sige. Kapunta na ako dyan sa loud budgeting. Wait lang. Ako ngayon malalang loud budgeting kasi self-support eh. As in like from like alam mo yun like parang Sinusupport kita. oh, okay. Sige. Thank you sa support. You're welcome. Thank you so much for all the love and support. But yeah, loud budgeting. As in sinasabi ko talaga sa sarili ko, oh my God, eto, ginastos ko 1K. Dapat hindi ako gagastos today ng 1K eh. 1K yan, pwede pa yan pang gas, pwede pa yan pambayad ng wifi, ganito, ganyan. So parang talagang loud budgeting talaga. Sinisigaw ko talaga siya na dapat hindi ganito, hindi ganyan. Kasi sayang, diba? Parang ikunento ko sa yung yung may lakad kami nung isang the other day, tapos napaggastos ako. 1K lang naman ha. Pero kasi, ang goal ko talaga, everyday kasi, may budget ako na pwede, na kaya ko lang i-save. Like, hindi ko, So, yun, sabi ko pa, oh shit, naka 1K ako. Sabi ko sa kanya dapat. Oh shit, sorry. Oh shit! Tinatungan mo pa. In-emphasize pa eh. No? So sabi ko sa kanya, di ba sabi ko na talaga sa'yo, mapapagastos talaga Nung ako. New Year nga, nung nasa silo. Ay, oo. Sabi niya. Rebel. Ay, Revel. Sabi niya. Sabi niya. Nung nasa bar, sabi niya, pagdating niya, magkano yung ambagan sa table? 3,000. Sabi ko, 3,000. Sabi niya, parang ayoko nila sumama. Sabi ko sa kanya, isang beses lang mag-New Year Siya pa yung nag-encourage sa once in a lifetime lang to ngayon na tayo, next year na naman, ganyan. As in, nag-argue pa kami that time na parang sabi ko, hindi na lang kaya ako sasama. Sabi niya, ano ba yan, plinano na, puta ka na lang. Sobrang ko ripot nito. Oo, sobrang ganun talaga ako sa kasi wala lang. Okay lang. I like to save Okay lang. talaga. Okay naman I yun like seeing my bank account na parang, yung walang malaki na Nababawas. Oo. Gusto ko dagdag lang siya ng dagdag. Ganon. So, Mahilig ka mag-Farmville dati, no? hindi, Fishville. Fishville pala siya. Kakaiba. Oo. Pero, Okay lang po ba yun, Sir Astrid? alam mo ba yung ginagawa namin? Okay lang po ba yun? Masyado kasi akong Honestly, I'm learning also. This is new to me, what you mentioned. Magkwento pa nga kaya ako sa'yo. Pero may kwento ka sa students mo. It's new to me. It's really Gen Z. No? But I think this will help. Depende sa personality nyo and sa risk. But again, babalik pa rin tayo dun sa traditional aspect. It's better that, kasi when you learn really the basics of investing, saving, and spending, you need not do this. Diba? Kayo kasi, sabi nga sa inyo, part ng sa life, whether financial investing or love life or work, you don't get emotional. Ito kasi parang may involve ang emotions. And also, kasama ang social media. Kaya dapat, kung nakaplano ka, alam mo yung options mo, ang kausap mo, yung account officer mo, dapat may financial officer kayo. Diba? Kayo, lalaki pa kayo laki na siguro ng savings nyo or malaki rin yung gastos nyo. Dapat may anong strategy nyo to shield you from such expenses. Dapat may sarili na kayong korporasyon. Diba? Holding corporation. Diba? Yung holding corporation nyo, doon nyo ilalagay lahat ang kita nyo. No? So anyway, that's another story. Part of estate planning na yun. So, pag nagkaasawa ka, ikaw lang ang may-ari ng shares ng corporation. Pag may nangyari
sa inyo, sana na wala naman, at an early age, pwede nyo namang ibigay yung shares ng corporation sa family nyo, sa siblings nyo, sa... Can I ask you Go ahead. something po? Ano po masasabi nyo sa masasabi ng ibang tao na parang, why save so much like money, have so much money and earn so much money if like, pag namatay ka, hindi mo naman din yan madadala sa hukay or with you sa heaven or something. Heaven ba talaga? Or May sa joke lang. impyerno. Well, the reason naman kasi na we continue to save, earn, invest, we don't know the future. Hindi masama na kumita ng kumita, mag-save, mag-invest ng invest. Hindi naman pagganid yan eh. Kasi yung excess mo namang pera, once na pinlano mo yon, for your personal needs yon, for your family, di ba? For your parents, for Extra your gastos kapatid. pa nga mamatay. And kaya nga sinasabi ko sa inyo, please help also your countrymates. Mo kung ano yung kikitain mo for the next 3 years, 5 years, ano yung meron ka, makakagastos ka ng tama eh. You know your needs versus your wants. So how do you budget? Di ba? Ay, nako, nauna ako na yata itatanong nyo mamaya. Pero when you budget, di ba, 50% goes to your needs. Di ba? 30% what? Doon sa wants nyo. Aning 20%, another 20%. Savings. Investment. Di ba? So 30% lang yung dapat ginajuggle nyo. Sana. Ito. Mag-move on na tayo. Magpapatulong na tayo dito kay Sir Astro kung anong masasabi niya dito sa Reddit story na babasahin natin. Okay. Nasa katropa natin. Oo. Okay. Gusto mo basahin? Okay, go. Sige. Okay, ito yung nangyari. So, ito yung nangyari. Sabi niya, walang ipon at 30. Ang hirap mag-keep up with life. Okay naman ako. Ako kasi yung live in the moment na tao. Pero minsan talaga, katulad today, nagsiscroll ako sa Reddit at nakabasa ng mga ipon ng tao na mas bata sa akin. Bigla na lang akong nagkaka-life crisis na bakit wala akong ipon? Bakit hindi ko nagawa yon? Bakit ganito ako? Yes. Nagsisimula pa lang ako sa emergency fund. Nasa less than 20K pa lang ako. Malayong malayo pa pero at least may nasimulan na. Meron rin akong retirement and life insurance. Then the rest napupunta sa rent, bills, needs, and a little bit of wants. Ang hirap lang i-balance ng live in the moment, keep connection with friends and families, explore new things, and save ng malaking amount at the same time. Bakit di ako nakapag-ipon nung 20s? Panay travel kasi ako sa ka-gadget na rin, laptop at phone na needs rin for work noon. Wala ako pinagsisisihan kasi core memories ko yun pero at the same time, nape-pressure lang ako sa life minsan. Anong gagawin ko? Sir Astro? Ano ang gagawin niya? It's your time to sparkle. I laud you, this person, no? Na-realize mo yung kailangan mo in life. So, take that first step, which is usually the hardest step. Tingnan mo yung resources na available mo. Medyo, hindi ka naman bangkarote kasi may 20,000 pa siya. No? Pwede mo yung dalhin yung 20,000 dito, tuturuan ka namin, magdala ka na rin ng pizza and ano. Pero seriously, tingnan mo yung resources mo. Ang dami mong gadgets noon, sabi mo. Benta mo yan. Tama. Benta mo yan. Oo nga, no? Pero pag nagbenta ka, tandaan mo rin, bago ka magbenta, saan mo dadalhin yung pera mo? Baka naman ibibili ka na naman ng bagong gadget. So, very important naman, may goal ka. Every time na nagbebenta kayo, gumagastos kayo, or kumikita kayo, saan papunta yon? Diba? May plano ka dapat. Yun dapat ang lagi nyong ginagawa, hindi pa secondary na yung social media. Ano ngayon kung galit si sweetheart no or kung sino man. Focus on what needs to be done. So ayan, andyan ka na, nasa right track siya. So inspire na lang natin siya na gusto maging piloto, surgeon, magdoktor. Not too late. Even though medyo may edad ka pa. Ang daming magandang story dyan. 50 years old na, 60 years old na, kakagraduate lang ng high school. Kasi may ano siya, may goal siya.
huwag kayo mawala ng pag-asa. Yun ang pinaka-importante. Don't let social media dictate the pace of your life, especially influence your spending and your saving. Balik tayo doon sa dati. Back to basics. Ganun ka rin. So fix your life. Yung sinabi natin na Fix your life. Ayusin mo yung buhay mo, Ayusin mo. So, he's a mess. ayusin mo. He's a mess. Dapat at 30 years, dapat sana may mas maganda kang savings. Pero huwag ka malungkot, huwag ka ma-depress. Kailangan if you fix your life kasi yung problema ng pandemic, karamihan, naapektuhan talaga yung mental health nila. Tama. Naniniwala din kasi ako na failing to plan is planning to fail. Yeah, ako. Naniniwala ako. Planning to fail. So, ako ito pang laugh trip lang. Gusto ko lang malaman, ano gagawin mo kung ganyan ka? As in, ano yung unang lumabas sa'yo na gagawin mo pag nasa situation ka na ganyan? Kung bigla ko na feel na may life crisis ako. Kung may 20K na lang yung pera mo ngayon, ano gagawin mo? Honestly, isusulat ko like pen and paper lahat ng gastusin ko. Like as in, bawa, rent, this pesos, para as in, kasi it helps me make sense of it. Na kung ano yung mga kailangan kong pagkagastusan. Tapos, if hindi aabot yung 20 ko, edi hanap tayo ng racket, pre. Kasi, That's it. Parang na-stress kayo. Wala, syempre yung mga realizations Dami din. naming na-realize Kaya Hindi, yan. kasi importante talaga na hindi lang isa yung source of income nyo. Dapat marami talaga. Yun talaga yun eh. Yung kumbaga, imposibleng hindi ka makahanap ng ibang form. Let's say, for example, like tayo, artista, madalas tayo nagsispend sa damit. So, pwede pa nating isang source of income is i-pre-sell pre-loved clothings. Benta natin yung mga damit na ayaw na natin, na hindi na natin gagamitin. Pwede yun. Kumbaga, tapos na natin yun, na ROI. Ilang beses na natin to nasuot. So, benta natin siya ulit and then we can maybe buy another one for another event or maybe keep the money and put it somewhere else. Maybe sa gas mo, sa electricity and stuff like that. So, maraming maraming means and ways to make extra income. Alam mo, isa yun sa inano ko sa sarili ko, parang in-apply ko sa sarili ko na dati kasi may sakit ako na yung mga damit ko. Mga 3 beses ko lang nagagamit, tapos bibili naman ako ng bago. Ngayon, dahil naka-loud budgeting na ako, hindi na ako bumibili ng gamit din ng damit. Sabi ko, kaya nga na-invento yung washing machine para hugasan yung damit ko. Tama. So, hindi na ako bumibili ng ibang damit para makasave ako. Kaya nga, isa na lang yung brief ko eh. Don't be yeah. And Joke don't be Naman ganun. ashamed Mag-invest ka naman sa madaming underwear. joke lang. Needs mo yun Mag-invest eh. kayo ng Needs brief mo- At maganda. Oo, but also don't be ashamed sa sarili mo Hindi naman to ashamed. admit kung nasa ang standpoint ka when it comes to finances. Kasi if you're in denial about it, then how can you work on it? So, kailangan i-admit mo sa sarili mo at alamin mo kung nasa ang standpoint ka. Like, kaya ko ba yung kung anong meron ako for the next 2-5 years or hindi? So, you have to really start there and then plan it out. I mean, lahat naman ng mga plano, hindi laging nasusunod, 'di ba? Kasi meron talaga hindi like pandemic, 'di ba? Hindi naman natin 'yan na pero at least ayun, nakalatag siya. Oh, and then hindi lang isang plan ha, dapat may plan B ka rin and plan C. 'Di ba? Tama yun. Thank you so much, guys. That is it. Tama yun. Well, in life, in family plan, Family life, planning in life, no? Dapat talaga may contingency plan kayo. May plan Yes. A kayo. Kung may plan A kayo, may plan B kayo. That's it. Gusto namin magpasalamat, Sir Yes. Astro. Thank you, Sir Thank Astro. you much, so sir. much. Dami po namin natutunan sa inyo. Oo. Yes, Nagkaroon kami as ng in- libreng class today. Yes. Parang workshop nga eh. Workshop Yeah. lang, no?
Hindi ako rin, madami ako natutunan sa inyo. Yes. Salamat po. Lalo na yung generation niya. Natutunan niya yun. Gastador pala tong mga to. Oo. Naalala ko kasi yung workshop natin kay Kuya Alden. Din. Di ba kasi pinag-usapan din natin yung financials. Money. So yun nga, thank you so much. Yes Thank you, Ren. po. Thank you so Thank you so much For for... sharing din po. Yes. Knowledge sa amin. Kaya niyo yan. Kaya niyo yan. You do. Yes, sir. Yes. Sana a Yes, sir. year from now, I'll guest again and by then, alam na natin yung Yes. inyong financial standing, including yung mga yan. No? Yes, lahat sila. Dapat sila At yung rin. mga viewers din At yung natin, viewers. guys. Mag-comment kayo kung ano ba yung Kaya. yung status nyo right now with your finances. Yes. Kung katulad ba kayo namin or Lagay katulad nyo na- ba kayo ng nasa Reddit story natin. Oo. Oo. Lagay nyo na rin yung account number nyo, tsaka yung PIN. Password. Yung kung anong CVV. bangko meron ka, kung saang bangko kayo nakaano, para alam mo yun. Transparency. Okay. Okay. Thank you so much guys for watching and I hope you enjoyed and learned something from this video. Thank you Sir Astro for being here with us. Yes. So of course guys, don't forget to subscribe to our YouTube channel Adventure Taste Moments. Follow us on Spotify, Apple Podcasts and Audible as well. That is it you guys. Bye!